and the sparkling crown, the beauty with a cross, Sam Acosta. In the left corner, kaliwete pero hindi komunista, the dreamer kahit gising, Jordan Sebastian. Round 1, fight! 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 Wait! Pa talaga ba magsasabakan? Ano ba? Oo, bakit ba kasi tayo nagbabakbakan at nagpupuksaan, Jordan? Akala ko ba, pinapanood tayo para sa ating politaktakan? Gano'n na rin yun dahil puro bakbakan at tapatan ng mga pahayag ang naganap ngayong linggo. At ang mga yan, ang pag-uusapan natin ngayon. Mga Politalkers, welcome to Politico Talks. Narito na ang mga political issues ng Pilipinas na pinalagan at hindi pinalagpas ng netizens all over the world. Ako si Jordan Sebastian. Ako ay si Marichu Villanueva. At ako naman si Sam Acosta. And of course, Jordan, meron pa tayong special na bisita tonight. Wow. Yes. A lawyer, vlogger, and former press secretary, Attorney Trixie Cruz Angeles. Welcome po sa Politico Talks tonight. Maraming salamat sa inyong imbitasyon. Good evening. Good evening. Salamat sa pagbisita, Attorney Trixie. At para i-welcome si Attorney Sam, sinong unang maglalaban? Talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. When emotions are high, intelligence is low. Nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Pero hindi po niya kasi ibinunyag, nagagawa siya di umano ng official functions. Ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia at hindi naman ito tutulan ng administrasyon. Ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya yung nagtatrabaho bilang vice-presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Bobo sila versus high emotions and low intelligence. Nag-Tagalog versus nag-English. Yan ang batuhan ng pahayag tungkol sa mga travel ni VP Sara na pinag-uusapan. Personal nga ba or official? Okay. Welcome natin si Atty. Yes, Attorney. Anong masasabi niyo tungkol sa bangayan na yan, Attorney? Well, ano bang pakay ni Yusek Claire? Nililinaw niya kung official or unofficial yung pagpunta. At ang kanyang paratang ay ito ay holiday. Ang sinasabi ni VP Inday, hindi komot, hindi ito official doesn't mean that I'm on holiday. So ano ba ang ibang trabaho ng ating Vice President? Hindi maliwanag sa saligang batas. Ang trabaho niya talaga is to wait for the President to become incompetent and then she takes over. Okay? Other than that, she can do whatever the President directs her to do or she can take on other jobs on her own.
So building up relationships, visiting OFWs, they may not be the official function of the Vice President, but that can be the purpose of her trip. Pwede yan pagkagastusan ng public funds. So, Question, hindi kasi ako masyadong familiar sa budgeting eh. At alam ko talagang pinag-uusapan yung budget, di ba? Yes. Ito ba galing sa bulsa niya o galing sa pondo ng bayan? Yes, So ang issue is, ginagastos ba niya yung pera niya o ginagastos ba yung pera ng bayan sa mga trips na to, whether official o tama ba? Yan yung issue? well, hindi kasi naging maliwanag eh. Because she's still there with OFWs. And yan po, pwedeng pagkagastusan yan ng public funds kung ito ay nasa budget ng Office of the Vice President. If it is not, at hindi yan covered ng kanyang budget, then that should be covered by personal expenses. So hindi maliwanag yung part na yan. There wasn't enough discussion to indicate kung ano doon. Kung ito ba ay bahagi ng kanyang budget ng OVP o ito ay personal na trip. Hindi na naliwanagan tayo doon. Mami Chu, kayo po. Kasi ang pinag-ano pa parang naging halo-halo eh. Yung mga pondo naghalo-halo, pati terminology naghalo-halo. Correct. Official o personal yan, pareho ding pondo rin ng taxpayers yan. Dahil yung time na spent abroad, you are paid as a public official and you go to elsewhere than pero sabi nga ni attorney kanina, she's doing her job as vice president. So, official, cum personal yon. Dapat kasi ang nagiging argumento dito, na splitting hairs, di ba? You can naman do both things at the same time, di ba? Efficiency. Pwede actually. For instance, in the course of an official trip, merong bumisita sa'yo sa hotel na kamag-anak mo, that's a personal thing. Okay lang yon. If there's no public expenditure, walang ginamit na pondo ng bayan, walang problema sa ganon. So, marami sa atin, even the highest officials, when they're somewhere else, at the end of the working day, minsan they'll meet up with personal friends, okay rin lang yon. That isn't something that becomes an issue for us, especially if it's after working hours. Etong mga word war na nangyayari, iba bakit yan. ganito ang level of discussion natin? Mami Chu, ikaw? Kanina, nanonood ako physically na medyo naasiwa ako. Pareho silang nakapilipinya na terno. Tapos nagbabangayan ng mga small matters. Parang trivial na yung pagtatalunan nila. I would appreciate it more kung ang pagtatalunan nila in national, about the guts, mga pagkain, o problema sa traffic, problema sa mga OFW dahil may Middle East crisis. Ang pinagtatalunan ng mga personal and official, alam na ito ni Trixie. Yung pwede, talagang maghahalo-halo yan kasi mag-present ka lang official receipt, pwede nang i-claim yun reimburse mo. So, ano pinagtatalunan doon? Attorney. Well, ako, sorry, I agree. Hindi kasi, there are a lot of other things we're going to talk about. Mayroon tension sa Middle East. Posibleng naka-hold back tayo, hindi pa yata magigyera, pero yung mga concerns natin, dapat umiikot dun sa are we prepared for anything like that to happen again? Hindi yan pinag-uusapan. Na nagkakaroon tuloy ng tabloid material na yun ang pinagtutuunan ng pansin ng mga tao, samantalang pwede naman natin gamitin yung oras sa paghahanda in case tumaas uli ang tension sa Middle East. Sayang, di ba? Sayang oras. Yung nga yung ano ko, bakit umabot tayo, ma'am, naging press-secretary po kayo minsan in life. Bakit ganito yung umaabot yung terminologies na, yung gamitan ng ganito na tabloidish na? Ano yung intention? Like, bobo. Talagang, at saka yung, yung sinasabi na low intelligence. Mild pa nga yan, BO-BO, di ba? Nung nakaraang presidente, naman si Presidente Rodrigo Duterte, mas malala pa yung mga terminology. May kasamang mura. Sinusundan ba yung presidente at saka yung ano? Diba ano ba yung yung nga tukso basis? kayo kay VP Sara, do your own branding, huwag mo yan ang daddy mo, di ba? Yung tatay bigong mo. Attorney, baka nakakapangiti si attorney. Well, alam niyo kung paano ako nung press secretary ako. Iba yung wika. Nung time na yon, it was formal, tsaka hindi kami nag-indulge in speculation. May mga questions talaga And name na hindi calling. na namin, yes. Well, wala talagang ganon. But that was me.
So, hindi ko rin naman pwedeng turuan si Yusek Claire kung ano yung kanyang wika na gustong gamitin o kung ano yung style. Parang nangyari sa panahon ni attorney, medyo bastusin yung presidente magsalita, ikaw yung medyo nagpo-formal. Hindi si Presidente Marcos ang ano ko. Sorry, oo nga pala. Hindi, Pero ngayon, ganun yung pagsasalita nyo. Mukhang, ito pinalitan ng ganito naman. Tama ba? Hindi, kasi Tingin may ko, unity team pa noon eh. Wala pa yung May mga unity team, away-away so na walang unity ganun. team pa noon. United pa sila. Well, Doon tingin ko, nagkahiwalay-hiwalay, ha, doon nagkaheto-heto. kasi hindi naman makakapagsalita si Yusek Claire ng ganyan kung walang imprimatur ng presidente. Kasi siya yung nag-conduct ng press briefing. She's the presidential spokesperson. Well, no, she's not. She's the press briefer. Press. Hinihiwalay nila talaga yon eh. Kasi sinasabi talaga ni Pangulo na wala siyang spokes. He will speak for himself. Supposedly. Anong difference? Ma'am, sorry. Nung ako yung press secretary, the president speaks for himself and for the office of the president. The press secretary speaks for the rest of government. So, makikita mo, kasama ko yung ibang cabinet secretaries, pag-uusapan namin, polisiya ng presidente because he doesn't have time to do all the briefings. Pero yung pagdating sa kanya at saka sa office of the president and his immediate family, siya yon. Or the family pwedeng si First Lady. So, nahihiwalay yon. He doesn't have to sit down and explain all the issues to everybody. Yung mga polisiya, let's say, even if the president signs it, ako pa rin ang mag-i-explain nun. So, yung kanya, siya yung spokes. Yan. Magandang intro pa lang to, okay? O sige, round 2 na tayo, Sam. Sino naman ang maglalaba ngayon? It's Senadora Risa versus Eyewitness alias Rene. Aba. May ganon. Ano ba nangyari sa usapan na to? Ako, alam ko lang, napanood ko lang Pero ito muna, Jordan. Sige. Traidora naman ang laban dahil ang sinasabi ni alias Rene, binayaran daw siya ni Senator Risa para tumestigo laban kay Pastor Kibuloy, PRRD at VP Sara. Ako rin po. For 2 million pesos, babaliktad rin po ako. Nako, Repa, nagmumukha ka lang pera. At hindi niyo pa natatandaan na nag-oath taking kayo as witness? Makukulong kayo niyan. Hala, babaliktad lang? Makukulong na? Ito na naman yung gusto kong baliktad. Tuwad tawag doon eh. Okay. Mainit to. Mahirap yan. Ay, lawyer. The lawyer. Okay, mayroong provision sa revised penal code na pinaparusahan ang mga nag-o-offer ng testimonya kung alam ninyo na hindi totoo to. Perjury, in short. Oo. Hindi, iba yung Iba pa perjury. yun? Perjury, yung tao na nagtestigo. Yung tao na nag-offer, mayroon din. Parang bribe and the bribe taker and bribe giver. Parang ganon. So, kunwari, ginamit yung testimony niya ng isang senador para i-offer sa publiko, i-offer sa Office of the Ombudsman or whatever. Alam nila na hindi totoo, then may parusa yun. Isa yun. Isa yan. Tapos, of course, perjury naman on the part of the witness. So, kasi dalawa na yung statement niya. Yung original, yung second. Hindi sila magkatugma. So, one of them is a lie. So, kahit paano, pero yung second statement, hindi pa siya under oath. Yung first statement, under oath siya. So, right now, wala pang crime. Okay. Unless meron na siyang sworn statement at ito ay publicity na lang for that sworn statement. So, wala pang crime. Wala pang crime. Under oath yung isa hindi eh. Pero may chismis, di ba, na pakawala daw siya ni Kibuloy to distract the attention from the legal, Hindi kasi ako naniniwala sa distraction strategy eh. Because that works only for a short period and then lalabas na yung impormasyon na ganito yung nangyari. So, sandaling-sandali yan. Ang mas importante is, ginamit pa siya dun sa kaso ni Pastor. Pero buti na lang, wala na, adjourn ng Congress. Otherwise, may magja-jump na,
investigate this, investigate that. But would they investigate a senator? House naman, kasi magkaaway ang Senate tsaka Pero House. yung, correct. yung Na- ano pero yung reason kung bakit bumaliktad pera. Oo. Ah, Yes, maliwanag naman sa kanyang narration. Hindi tinakot. Pera. Yes. So, may ano doon, kumbaga, creatively, parang ibang-iba yung diskarte niya. Di ba? Kasi yung iba, kay Leila de Lima, papatayin yung pamilya. Correct. May Ito, threat, may ito, oppression, binayaran. may ano. Pero in this case, ang iniisip ko, I wonder if meron pa siyang hino-hold back. So, kasi hindi nga ito under oath. Tapos this was made in a video, ni-release sa social media. Hindi natin alam ano yung purpose. So, ako, magkakaroon siya ng komentary. Right now, we can comment on it. Pero ano yung value niya kung ilalabas yan ng ganyan lang? Ang value niya ay kung magtestigo siya sa hukuman. Or kunin siya uli at mag-testify sa legislature. Yun nga lang, magkakaroon ng ano yan, ano yung Credibility. purpose? At saka credibility. Credibility is one, the other is kalaban mo na senador. So, ibang issue yan na nagwi-witness ka against a senator. Ito, Attorney Trixie, may tanong lang po ako. Like, do you think po it's character assassination for our Senator Risa dahil sa impeachment kay VP Sara? I think na kung magka-character assassination, intayin natin na magkandidato siya. May Too punto, early. may punto. Oo. Kasi kung impeachment lang, mas madali na ano. Pero ma'am naman, It's a matter mga of tirahan votes, naman so- ngayon, maaga na naman nangyayari. I mean, hindi Bagay. naman hindi naman na siya hinihintay na natin campaign period. Kumbaga, at this point, kasi si Risa ngayon yung isa sa pinaka high level ng side na yun, di ba? Mga liberal. pero One of kanina- the highest officials kasi senadora siya. Pero kanina, si Senator Sherwin Gatchalian already announced that the Senate itself might sue that guy for perjury. Perjury, pwede. The Senate has to be in session. Kasi naka-oath naka sa records of the Senate. So they can use that against the social media, ano niya. Yung against the witness. Yeah. Yeah. Oo naman, pwede naman. But they will... Let's they talk have about to be impact. not adjourned. Let's talk about impact. Ano impact nito kay Risa, Miss Senator Risa Hontiveros na may lumabas na ganito? Credibility. Does it fly? Does it may Kung traction to? napanood ko si Attorney Ferdinand Topacio sa Si social Attorney media, Ferdy, na-interview siya, sabi niya, may dalaw siyang personal experiences kay Senator Ontiveros na ganyan ding sistema na yung witness ay nag-turn around din. So, bahala ng publiko kung mag-judge sa ano, kasi may sinasabi yung isa, may iba naman sinasabi ni kabila. Kayo, attorney? Well, may impact yung sinabi ni Attorney Ferdy kasi tatlo formally yung isa, I forget the other one. Tapos this is, kumbaga, pangatlo na ito. So, di ba, ano yung one, it's a fluke. 2, it's a coincidence. 3, sinasadya na yan. Style. Oo. It's a style. Track record. May track Posibleng record. habit na yan. That's one. The other is, it took her a while to answer. Wala So, nga may eh. ano, Ay, may meron. May sagot. meron. Ano yung sagot? To be fair, meron naman. Ano yung sagot? Sige, ano yung sagot? Denial may lang. chismis muna ako. Bare Ano, denial. what's the tea? Last chismis, kailangan natin Ay, mag-move. in-announce ni Ferdy Topacio, siya ang spokesman. Official Ng defense, spokesperson ni VP Sara sa impeachment for the PDP laban. For May PDP. mga ganun si Mami Chu. So, hindi for Nag-announce PDP. yan. Hindi chismis announcement. Sandali. Pasabugin mo na lang natin yung next na laban. Sam. Okay, wala munang magpapasabog. Yeah. Jordan, ikaw naman. Dahil nabawasan na ang palitan ng missile sa Middle East. It's Israel versus Iran. Pero ngayon, ceasefire muna. Pero kasi ang issue, si US President Trump pinag-uusapang magkaka-Nobel Prize for Peace. What? Yes, kaya ang laban, nag-nominate versus nag-withdraw daw. Pero ang tanong, deserve ba ito ni President Trump? Aba, yun ang tanong. Nobel Prize for Peace. Bigyan ko na lang siyang burger. Boss, para sa'yo, deserving ba si Trump na ma-nominate ng Nobel Prize for Peace?
Siguro iba na lang, huwag na lang. Mamichu. Mamichu, Baka deserve tinatanong ba? niyo naman na... Baka hindi ma-revalidate yung aking B1, B2. May pending ka ngayon. Wala, di nga ako nag-apply kasi meron daw, di ba? Uy, totoo, sabi ni Philippine Ambassador to the Washington natin, si Ambassador Babes Romualdez, hindi totoo yung lumalabas sa na merong mga green card holders tsaka yung mga permanent residents ay hindi na makakabalik pag umalis sila sa US. Ano yun? Hindi totoo yun. Fake news yun. Fake news Basta yun. Kasi valid si yung Trump visa. naman, napaka-ano rin naman, di ba? Maniniwala ka na gagawin niya yun. Pero hindi, yung tanong muna, sa Nobel Prize, Yes. deserve, ba? not deserve. Yes. At this point, hindi ko pa masasabing that's enough to Too early to earning say. the Nobel Peace Prize. Not for now. Ikaw, Mami, ikaw, Hindi attorney. pa tapos eh. Oo. Hindi pa Tayo tapos. natin Yeah, ano. tama. Hindi, ako, meron naman akong side dyan. Oh, yes. Sorry pero para sa akin, talagang nagtataka ako kay Obama Oh, bakit Okay? ganun? Kasi naging presidente siya, wala pa siyang ginagawa. Para sa akin, yung timing naalala ko yung dati. Anong ginawa niya? Para magkaroon siya ng Nobel Peace Prize. First black president. Kaya naging Racist ka talaga, ha? Hindi. Ano lang, may pag-ibig pa rin ako sa kanila. Pero hindi, yung tanong ko nga, why did Obama get a Nobel Prize? Ito, si Trump has actually stopped many wars. Stop missiles, at least. Stop missiles. So, hindi ba deserve nga? In So, that deserve context? nga for you. Hindi. Ang sa akin, kung yung isa, binigyan mo ng Nobel Prize, naging presidente lang because of his, caliber of his race. Ito, marami rin siya napahinto ng mga bagay-bagay. Si Maria Ressa nga, nag-Nobel eh. Bakit parang ano ka doon? Ba't parang ayaw mo naman? I mean, di ba? Ako masasaklolo dito. I mean, Parang Mamicho, parang gusto mong ipa-withdraw rin yung kay Risa. Pero yung tanong nyo kasi kanina was, deserve ba manominate? Yes. Hindi deserve manalo. May difference. So, kung Sabi ko nominate, nanalo eh. pwede pa. Pwede. Kasi hindi pa rin natin nakikita kung ano yung outcome. Pero we see them trying. Meron nga lang problema. They're participants in the hostilities. Kasama siya. Third party. Inano din nila, binomba din nila. Diba? Kasama rin. Binomba nila Iraq. Tapos biglang peace tayo. Parang, hello. Pareho yung reason nila ng Israel na meron kasi So ng dapat nuclear. tignan pa natin, importante tignan natin Wait what and see happens muna after. tayo. Okay. Maganda yan. Mukhang umiinit ang usapan. Itutuloy natin yan sa pagbabalik ng Politiko Talks! Thank you for staying with us here on Politico Talks. And for our Politaktakan, here is the impeachment serye. Impeachment serye? Nitong linggo nga ay naghain na ng not guilty plea ang kampo ni VP Sara Duterte at tinawag ang complaint na merely a scrap of paper. At para naman sa fourth impeachment complaint, no statement of ultimate facts ang naging statement nila. Mga Politalker, ito na ba ang simula ng sinasabing bloodbath ni VP Sara? Attorney, what can you say? I can see you smiling. Actually, tinignan ko yung fourth impeachment, article of impeachment. Ito yung parang violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, tapos meron daw bank account. So, tama siya dyan. Ano yung statement of ultimate facts? Dapat yung mga conclusions of their evidence, conclusions of their proof, tapos nakalagay doon, bakit, yung bank account, how this violates the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Walang statement kung paano nakuha, is this ill-gotten wealth? How did they obtain the ill-gotten wealth? There is no criminal act
Kumbaga, just the existence. President, Oo. no, yung president. Sinabi lang that nag-violate siya ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So this should be stricken. Wala, hindi nila sinasabi paano siya nag-acquire noon. Sino yung, di ba apat po yan na, apat na Impeachment complaints yan. Yung pang-apat ba, sino ba yung... The entire house. The entire house? Sinamaray sila yung first three. Tapos, nabit nila yung fourth. Kaya nga yun ang isang mga arguments ni VP Sara sa Supreme Court. Violated the 1 year. 1 year. Na one proceeding per year. Pero for one official. If this is not valid, yung the rest can be disregarded or Dinisregard na nga nila yung first pwede three. naman nilang separable naman yung articles. Pero yung claim niya, yung defense niya that this is a mere scrap of paper is because nga nag-violate siya ng 1 year, one proceeding, one official rule. So, ito, yung Article 4, kasi maliwanag, they did not say what it is she did that would constitute disloyalty or any of the grounds of impeachment na ina-assert nila. Yun yung yun yung sinasabi ni Sonny Trillanes in the Congress. So, ipagtahi nyo lang kasi he wanted to open up bank accounts. Hindi niya magawa for Digong, hindi niya magawa for VP Sara because may Bank Secrecy Act. The only exception to the Bank Secrecy Act is the impeachment. Yun lang yung instance na pwede kang magpabukas ng bank account. And that's what they're banking on. Yes. It's a fishing expedition. So yun. If you cannot cite why there is graft, if you cannot give us the acts that constitute that, that's a bare allegation. It's just an allegation of a crime without an allegation of the elements of the crime. Tapos magpapabukas ka ng bank account. Hindi ba, attorney, hindi talaga ako attorney. Okay. So, ang tanong ko lang, hindi ba this will allow them, kaya nga, binintangan ka, so ngayon, may bintang, dito natin malaman yung detalye. That's fishing. That's not allowed. That violates due process because you're presumed to be innocent. So ang ginagawa dito, baliktad. Kung we're going to do it your way, I'll accuse you, anong kakalkalin ko yung buhay mo. Hindi pwede yun. I will May look protection ka pa ng against self-incrimination. parang ikaw pa magpapatunay na wala kang sala. The Constitution says otherwise. Welcome to On Point. Anong stand nyo sa mga nagsasabing political career nitong mga senador na ito ang magsasalba kay VP Sara sa impeachment? Political career? Kasi may mga yung mga kasi re-electionist na... kung maging presidente siya later on, magiging significant sila in the Duterte administration part 2. So yun I think that's what they are saying some senators are banking on. Ang tingin ko meron ding iba there's another way around that. Some of them owe their political career to the Duterte administration, payback time ito. So pwedeng one or the other. Mami Chu. Ako hindi ako makakano sa legal dahil hindi man ako attorney. Pero yung legal pero maganda yung tanong. Para yung matanong, yung with the senators na ngayon na andyan, anong impact niyan sa mga political careers nila? Siyempre, Mindanao is a big block. And, Yes. and they have proven the Dutertes in the last elections that they still have Mindanao. So, hindi cannot just ignore the fact na pati yung half ng Visayas, malaki pa rin ang Most Dutertes. of Visayas. So, at this early, kailangan pumosisyon na sila na kailangan nila yung mga na yan. So, parang in a way, ina-admit natin at sinasabi natin na wala talaga impartiality masyado na mangyayari. More or less, this is really a political... Hindi kasi naman expected ang impartiality sa impeachment. It's a political process. Ang impartiality. Hindi, kasi nga, Jordan, ang impeachment is a political process. It's not, although it has judicial, they follow the judicial rules of court, it's actually an impeachment, political process. Numbers game. So kaya rin naman hindi sila hindi sila required to be lawyers, to be part of the, kumbaga, may mga judge tayo na hindi known to be Misnomer nga yan senator knowledge. judges na yan. Kasi wala namang
To be a judge, you have to be yung of sinasabi the ng law. impartiality, Yes, wala yan. Dito. Ito ang to be assumption na impartial, may knowledge ka at may, may judgment capabilities ka, may wisdom ka, inaalik ka. Yes. Yun yung basis. Kaya hindi natin pwede sabihin that this is pure, that there will be impartiality and this is merely, really, just a political activity. It Is that okay for a democratic system? It's in the Constitution. Unless you change the Ay, Constitution. yung sagot ng abogado sa akin, sa Constitution yan eh. Oo. So, ano gagawin Ano natin? gagawin natin? Gagawin natin yung Constitution. Oo. Pero hindi lang si VP Sara ang cast ng ating impeachment serye. We also have yung major role natin na si Senate President Cheese Escudero at ang kalaban niya ngayon ang House of Representatives na sinabi niyang gigil na gigil daw at matigas ang ulo. May point nga ba si Cheese, attorney? Sa totoo lang, pag naka-lawyer mode si Cheese, magaling na magaling siya. It's very He knows few his people. laws. Yes, he knows his law. Nakabisado niyan. He knows exactly dito yung procedure ng impeachment. Kailan po siya hindi nasa lawyer mode? Politico mode. Akawag sa politico mode. Politico mode. There's politico mode and then there's fashion model mode. Di ba? O pang Milan. Pag kasama niya si Hart. Pag nasa fashion. Pero pagka nag-full lawyer mode siya, tapos bine-breakdown niya yung process, kabisado niya. And this is not his first impeachment, by the way. First lang na siya yung Senate President. Presiding officer siya ng impeachment So, court. kabisado niya. And yes, he knows how to do it. So, yung sinasabi ng saligang batas that the Senate has the sole authority to try all impeachment cases, that includes writing its own rules. Sama yan. Wow. Part of their power is to write their own rules and then the rules of court will apply suppletorily. So, if they say that they can dismiss it, they can dismiss it. Wow. Yan Of ang course. debate ngayon. Big debate yan. Dahil sa June 30, at 12 noon, tapos na 19 Congress. Di ba? Ang pagtatalo dyan, jurisdiction ng 19 tsaka 20. So, Mami Chu, sinasabi mo may something going on sa June 30 na pwedeng at any moment, Yes, oo. either pwedeng May mangyayari matuloy, sa Monday. o pwede rin hindi matuloy. Tama ba? Yung But sinasabi they ni can't finish attorney. anything in one day. Ha? Parang ang inaano dito is the dead reckoning is the 30th. So, Tsaka, submitted na eh. Considered as submitted na yun eh. Dahil yung kay Sara, VP Sara, nag-submit na siya ng Join sila ng ad issues, catulam, di ba? Sumagot na yung House, sila yung prosecution team. Tsaka yung certification na they vetted daw the articles of impeachment. Ang hindi lang nila masagot ng House yung 20th Congress can they vouch that the 20th Congress will assume jurisdiction on the impeachment case. No, ang nakalagay kasi, ang pinapasagot ng Senate is that the House has to manifest na itutuloy nila yung 20th, impeachment. they did But not the submit that. 19th Congress cannot answer that. Yes, It's yes. the 20th Congress who has the power to answer that. So, hindi talaga nila sasagutin. Meaning, hindi pa tapos yung answer ng House. Yes. Ano pong vouch sa sinabi po ni Senator Laila? Ano yung? Vouch niyo po. Sa sinabi ni Senator Laila. Senator Laila believes Iba daw that... ang version ni Cheese. ng Constitution? Yes. Kasi solid yung sinasite nga ni Senator Cheese na sole authority yung Senate. Pati yung interpretation nila will be the one that will prevail. Kung may problema yung House, pwede naman silang dumulog sa Korte Suprema. So, doon talaga, ultimately, yung Supreme Court ang magsasabi nun. Sinasabi din yan ni Senator Cheese. So, we will wait. Generis nga, di ba? Sui generis ang impeachment means wala siyang kapareho. It's not strictly a criminal proceeding, hindi rin siya strictly civil or administrative. So, iintay natin, the court will have the final say. And Senator De Lima should know about it, di ba? Now, congresswoman na siya, party list ng Liberal Party. That's true, mamamayang liberal. So we are hearing a political talk. No, politiko din yan. Politiko din yun. This is political talk. It's not really legal. Isingit ko lang po. Lumabas yung survey na si Sara, VP Sara. Ngayon, yung pinaka-recent, nangunguna ngayon sa presidential survey. Oo, number one siya. Ano yung impact nito considering na papasok tayo sa impeachment? Anong survey yan? Anong survey daw? SWS, Pulse Asia. Ayan.
35%. Survey Fielder, si By SSS, ano ba to? SSS ba to? Nasunog na tayo sa survey last Oo, time, eh. di ba? Sa may election, nasunog na tayo. Tangerine to, Tangerine. Tangere. Tangere. Tapos na yung election, so medyo pwede nang paniwalaan. So ito, ang taas, Tapos, malayo. pababa lahat. Tataas Malayo, at least si Risa may pataas, pero nasa 3% lang. So, this has an impact somehow sa Of course, impeachment natin. of course. Kasi it's a political, as he said. So, this will be, is this like a prediction or some form of, kumbaga, himas na we can expect a more favorable outcome for the VP? Yan na nga din sinabi ni VP Sara herself, di ba? Sinabi niya na repeatedly, kaya siya binabash ngayon, kasi she is perceived as a frontrunner sa 2028. And we will see in 2028 kung sino ang tatapat kay VP Sara. Well, kung ako politiko and my political career depends on whoever is going to be the president, tataya ka dun sa forerunner. Pero meron, for example, tingnan ninyo sa House, marami pa ring suporta si Speaker Martin Romualdez. Kasi yung ibang mga congressman, iintayin nila. Wala naman silang participation masyado except as prosecutors sa impeachment, which means yung mga abogado lang ang haharap doon. The rest of the House, they can play their, sip-sip muna kung sino yung dito sa, So, stay with Speaker Martin until 2017 and then lipatan na. Ito lang since guest natin si attorney, gusto ko talaga malaman to may chance ba na si Bongo at saka si Sara maglaban? Laban? Sa presidente? Kasi considering na nag-top 1 si... Remember mo, si Presidente Duterte mismo nagsabi, si Bongo kanyang Yun presidente. nga, kaya nga. And ako, ang understanding ko rin, siya talaga si Sara was really just also forcing herself. Tama ba? Doon kay Duterte, kay sa tatay niya, because the father made a statement. So, eto ba, is there camps within? Kasi attorney, alam natin na you're very much in touch with that area. There are preferences. Like, kunwari, at sabihin na natin, for lack of a better name, may DDS. Okay? So that's like 40% according to one of the surveys. Within that 40%, syempre meron mga preferences also. But for sure, what I do know about Senator Bongo is that he will not challenge a Duterte. So it will not end well. At least yun ang sinasabi niya. Kaya narinig nyo. Medyo nag-agree ako doon. At saka kasi, the more naman, ako at sinasabi ko ito palagi, the more na dinidiin nyo yung mga Duterte, lalong sumisikat Jordan, mag-racist din ako sige. Walang nananalong Chinese sa Pilipinas na presidente. Look at the late president, late Mayor Lim. Pero, may punto ka doon. Sabi nga si Richard Gordon hindi binoto dahil, di ba, hindi Filipino sounding yung surname. Pero hindi ba si Chinese? Sino? Si Pinoy? Palakang talker! Pasok! Palakang talker! Mukhang may kaahoy din ang palakang talker natin. Naririnig ko na, kumukoka kaya. Pasok! Hi! I am a peace-loving palaka, Jordan. Koka. Pero, hindi koka, kundi kabog. Ang nasa dibdib ni VP Sara dahil nangangamba siya na hindi mag-grant ang interim release ng kanyang amang si President Duterte. Pero, bakit nga ba naman kasi merong provision ng interim release kung hindi naman i-grant? What's the point? Di ba? Koka? Interim. Hindi daw marirelease. Ito na, latest. Latest, Mami Chu. Australia. Di ba nabanggit ni VP Sara while she was in Australia na posible ang Australia, one of that countries being considered dun sa interim release. Nag-issue ng official statement ng Australia, hindi. Official Kaya tapos, statement nagsalita na naman si VP Sara. Hindi naman ako nagsabi niyan Sinabi ko lang yung mga one of that countries being considered. Pero official na nga ba daw? Parang baka hindi Wala, pa naman. tinitingnan ko lahat ng news items Redacted kasi di ba? Nakalagay na they learned. So GMA learned. The news media and then learned that
So walang sinasite na source, walang spokes, walang kahit ano. Also, Yung sa Australia. yes, also ang sinabi ni VP is that it is one that they are considering to apply for. So hindi pa rin naman reason Official. for any even on their side. Wala pang Napapansin din namin na walang official sourcing yung Australia. Walang source. Wala silang ma-cite na source kasi it might not be official talaga. So, ang isang kasi, interim release, dun sa, kung babasahin niyo yung mga cases sa ICC, very rare siya. So, but it is still part. Merong It's a possibility. mga nabigyan. But it's still, it's still a possibility. Kasi yung mga dating cases on interim release, matagal na eh. So, it's also possible, nagbabago din yung mga, yung orientation, yung politics ng ICC, at pati yung mga tingin ng mga tao. One of the complaints, kasi controversial talaga ang ICC. Maraming nagsasabi. Halimbawa, there are some cases na midstream, nag-dismiss sila. Complete, total acquittal. Midstream, in the middle of trial. Kasi wala talagang ebidensya. Pero umabot dun sa punto na yon. So, lumalabas na there's like some tacit admission na mayroon talagang effect ang politics on the ICC cases. Parang senator judges rin pala sila. Ayan, ang daming alam ni Palakang Talker talaga. Diba? Itong Palakang na to. Meron ka pa bang baon dyan? Kukak! Ako pa ba? May nagsabing may Avengers Civil War daw sa DDS faction! May IG story war na nga raw na nagaganap sina Baste at Kitty dahil may bagong girlash na nagkiklaim na siya ang jowa ni XPRRD. Basta, ang kay VP Sara, nanay lang nila ang legal wife. Tudu! Tudu! Kaka! Napaka-chismosa nito. Ikaw pala ka. Sa dami natin pwedeng pag-usapan, yan talaga gusto mong pag-usapan. Sige, patulang ka na namin. Tag-ulan. Tag-ulan eh. Kaya lumalabas ang palakanto eh. Ang galing. Mami Chu, ikaw, marami kang masasabi dyan eh. Hindi ko sana papatulan dahil last week pa na lumalabas yung mga girlfriends war, di ba? Nung nagsalita si Mayor Baste, nag-confirm na may talagang nag-aaway na party-party doon. Pero sabi nga, di ba, the legal wife is the one, Kasi doon ngayon si Mrs. Zimmerman sa The Hague. Then, here comes the other three ladies, na one of whom was even assisted by ni Vice President Sara. And nagalit nga si Baste dahil, ikaw na nga magkwento ka, mas alam mo yun. Mas alam ni attorney ata eh. Ito lang ang masasabi ko. Sabi ni VP Inday, walang problema sa kanilang magkakapatid. Walang issue yan. Single kasi daddy sa mga nanay, ibang usapan. So on that one, possibly confirmed yung mga ganon. But ang tingin ko, there are other factors. Hindi pa nga maliwanag. So ang tingin ko, magtatagal pa yung issue na yan. But one thing is for sure, hindi nag-aaway magkakapatid. Ayan. And with that, tama ka na nga kasi, Palakang Talker, kung ano-ano kung sinasabi mo dyan. Hindi pa po tayo tapos. Comment pa rin po kayo ng take ninyo sa ating mga political issues. At dahil dyan, magbabalik pa ang Politiko Talk! Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Politico Talks. At bago tayo maghiwalay-hiwalay, Attorney Trixie, for you, ano ang pinakamahalagang political issue natin this week? Yung giyera sa Middle East, tension sa Middle East, kasi maapektuhan tayo sa presyo ng langis, presyo ng pagkain, and daily living expenses ng bawat Pilipino. Bakit sinabi ni BBM hindi daw affected? Minimal ang impact sa economy daw for now. Sabi niya. For now. For now. Okay. Ikaw, Mami Chu. I share kay Attorney Trixie na iba na, sabi ko kanina, yung nag-aaway pa yung mga trivial matters, pati yung mga girlfriends. Pag-usapan natin yung mga pressing matters kasi kaya lang nabigla nga, na-surprise ako sa sabi ni Malacanang,
eh meron naman tayong existing Middle East preparedness plan. Eh, tatanggalin mo na alikabok niyan, update mo lang, para ahead ka, steps ahead. Hindi yung reactive yung nangyayari. Gintay ba silang magsara yung mga daanan na mga, di ba nagsara nga yung airspace, hindi tuloy ma-evacuate yung mga Pilipinos. They were evacuated by land through Jordan, to ano. So dapat, steps ahead na mga solutions, hindi yung reaction, lagi na lang tayo. Baka maging flood control na naman yan. 3,000, 5,000. Ano yung flood control? 5,500 flood control projects, inasahan ng presidente, merong ganon. Ayun, binaha tayo. Ako ba? Ako na? Ikaw na. Ako sa tingin ko importante talaga yung Israel at saka Iran. Ano? Yes. Pero ako ay gusto ko is pag-usapan talaga ano yung impact nito sa US, China, Philippines context. Global na. Oo, kasi at the end of the day, what's happening there is really, kumbaga, magkaka-same players yan eh. May America dyan, may China rin dyan, kahit paano, with Iran, di ba? Eh dito, meron rin eh. So, yes, I agree na ano, and I also hope talaga na ang mga Pilipino, ganito yung nangyayari, nag-uusapan, matino, di ba? Kahit na magkakaiba tayo mga perspectives, pero dapat, tinitingnan rin natin kung ano yung source talaga natin. Hindi rin tayo naniniwala lang ng mga fake news, di ba, Mami Chu? Yes, mahirap na mag-gullible and naive sa mga bagay-bagay. Dapat mag-aralin din natin ang mga issues na talagang... Yes. Sorry, sisingit pa ako. Go tsaka lang. last, parang at saka Take your yung time. issue, ako sa akin, concern ko ngayon is, yung AI. Parang, di ba, parang ang dami ng lumalabas na Ay, wag content. ka, nag-deepfake na naman si President Marcos, nag-investment scam. Oo nga eh. Up to now, nasa Facebook ko pa yung mga... Na lumalabas. Hindi pa Yun na eh, parang di ba, so ito yung time na dapat sobra tayong vigilant kung anong content yung kinukonsume natin, kung tama pa ba o hindi. And doon tayo naloloko, doon tayo nagiging, pwede ba sabihin yun? Gago. Bio lang. Sam, ikaw, Sam. Kasi nga yung mga prompt, pag talagang tama yung pagkakalagay ng mga prompt, ang grabe talaga yung result ng AI. Parang di naintindihan ni Mami Cho yung prompt. Oo nga, hindi ko lang. Prompt? Hindi, kasi sa AI, kailangan mo maglagay ng mga prompt, tapos yun yung gagawin niya. Language model kasi siya. So pagka sobrang Parang accurate, keyword, gano'n. yes, O, parang pag nalagay yung mo... description, pag magaling ka mag-describe. Yes. So mukha talaga siyang totoo na at mahirap nang i-distinguish kung ano yung fake and yung real. No. Kaya hindi kami updated. We are medtech, medium technology. Kaya nga nandito ako. Medtech lang. Ako feeling bagets lang eh. So, ito ngayon. Since ano pa tayo, maganda tuloy-tuloy na natin yung usapan with attorney, next June 30 is like a very critical time eh. Ano may expect natin political climate right after that? Actually, parang exciting nga. Yung darating na yung 20th Congress, unang bakbakan sa speakership, Senate President. May mga ganyan pa. Kasi magsiset yan ng tone for the next Congress. Kung sino-sino na ang tunay na kulay. Yan, magkakalabasa. Di pa? Another serye na naman yan. And with that, thank you for choosing us whenever and wherever you are watching. Dahil kasama namin kayo lagi, mga Politalkers, sa mga usapang politikal, kung saan ang drama ay totoo, ang katotohanan ay pinagtatalunan, at ang mga pangako... Teka, Jordan. Pasalamatan muna natin si Attorney. Yes! Huwag tayong umasa masyado. Guys, thank you very much. Balakpakan natin si Attorney. Salamat. It was lovely to have you here. See you all next week, Politalkers, dito sa Politico Talks!